Vice President Sara Duterte, mga sangkay, sinampal. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, ang isang pangmalakasang pangmalakasang sampal kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, alam nyo mga sangkay, mayroon po itong si VP Sara sinasabi. No, na ewan ko ba kung saang lupalop niya ito nahuhugot mga sangkay na nagmumukha na lamang po siyang katawa-tawa po dito. Abay, sinasabi po niya mga sangkay na ito daw pong nangyayaring investigasyon ngayon sa, naku, ang lala ng problemang ito mga sangkay kasi dekada-dekada na po itong problema. Sinasabi po niya mga sangkay na parang ito daw po ay parang ano lang, trip-trip lang mga sangkay. Nagdududa pa bakit daw biglang mayroong ganyang palabas. Tingin po niya talaga palabas ito? Yung mga ebidensya na nakikita, palabas lang ng mga substandard. Malinaw pa mga sangkay sa sikat ng araw kung saan dadalhin ni Vice President Sara Duterte ang Pilipinas kapag siya po ang naupong Pangulo ng ating bansa. Malinaw na malinaw. Ano, saan niya dadalhin? Ano, balik ulit yung nakawan sa gobyerno? Balik ulit yung sistema na dekada-dekada na po nangyayari yung mga pagnanakaw sa mga proyekto ng ating pamahalaan na ginagawa pong ghost project, substandard. Okay, pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.56 million subscribers. Parami po tayo ng parami guys. Ayan po, 1.56 na po tayo. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay mga sangkay, eto na nga po. Si VP Sara ay binuljak ng Malacanang. Ito kasi yung pahayag niya mga sangkay. Magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay meron silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin meron na naman siguro silang niluluto. What the? Anong klaseng pag-iisip yan? Nakakalungkot, no? Meron po tayong vice presidente na ganito mag-isip. Imbes na kundinahin niya yung mga pagnanakaw, tila baga, kinakampihan pa po ni VP Sara yung mga magnanakaw. Tama? Well, pag-usapan po natin yan, mga sangkay. Gusto kong pag-usapan po natin to ng tustahan talaga eh. Ito yung reply ng pamahalaan, mga sangkay, ito, buti na lang, mayroon pong malupit na taga-sagot, yung Malacanang. Walang iba, mga sangkay, kundi si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Ito, binuljak mga sangkay. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? Kaya na. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala Tokhang way. Ayan na. Kasi nga po, may sinasabi si VP Sara na isang araw lang daw. Isang araw lang daw ang solution dyan. Guys, maniniwala ba? Mismo yung mga DDS, sino maniniwala dyan? Isang araw? Masusolusyonan? Anak ng... Seryoso ka, boy? Seryoso ka, girl? Paano mo gagawin yun? Well, dito natin na naiintindihan na yung utak ni VP Sara, hangin lang ang laman. Hindi talaga yung tipong kagaya ng iba na nag-iisip, itong sistemang to, mga sangkay, matagal na po ito. Anong sabi ng COA? Matagal na po itong nangyayari. Year 2000 hanggang 2010, may ganyan. 2010 going to 2016, merong ganyan. 2016 to
up to 2022, merong ganyan. Then 2022, buti na lang, si BBM, hindi na niya pinayagan na matapos ang kanyang termino na paulit-ulit yung cycle ng nakawan sa gobyerno. Kasi ang galing, mga siraulo, mga sangkay. Mirin mo, kaban ng bayan na nakawin? Para lamang po silang numadampot ng barya, anak ng tokwa para sa project, tapos imbis na gawin yung proyekto, binubulsa. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Ayan, mga sangkay. Dito nayari, mga sangkay, si VP Sara. Ayan, oh. Dito to siya nadali. Yan, Duterte says, ghost projects rampant in DPWH. Philistar. Oh. Ngayon, bakit hindi sinolusyonan yan? Bakit hindi sinolusyonan nung panahon ni PRRD? Oh. Bakit? Bakit hindi nangyari to? Paulit-ulit lang, mga sangkay. 'Di ba? Paulit-ulit lang. Ito sa lahat ng mga DDS na nakikinig ngayon. Maniniwala ba kayo na isang araw lang tapos ang problemang ito masusolusyonan ni VP Sara? Mga walang utak yung maniniwala sa ganyan. Ang bihira, dekada-dekada na po yung problemang yan, mga sangkay, na nakawan sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Thank God kasi mayroong Bongbong Marcos na tumayo. At alam nyo, mga sangkay, itong matindi. Di baling tamaan yung kanyang administrasyon. Di baling tamaan ang kanyang administrasyon. Yun yung inano niya, mga sangkay. Yun yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang pakialam. Ang importante matapos to. Kasi paulit-ulit lang yan. Kung hindi matatapos, ayun na naman. Kita nyo, anong nangyari? May ginawa ba si PRRD during that time? Sabi doon, blacklist daw po yung isang kumpanya ng mga diskaya. Yun lang ang ginawa. Ayun, nakabalik. Bago lang yung pangalan. Diba? Kung ang ginawa nila noon, gaya ng ginawa ni PBBM, na talagang alamarsyal yung datingan, blacklisted sila, pangalan mismo ng mga diskaya at lahat ng mga kontratista na mga involved. Dapat ganun ang ginawa ni PRRD noon. Diba? Naglolokohan tayo dito, BP Sara eh. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibak bang secretary ng DPWH? Yun ang tanong. May nasibak ba? 2020, may nasibak ba? Wala. Uulitin ko sa mga bugok. Wala. Walang nasibak dyan. Diba? Yun yung realidad. Huwag tayo maglukuhan dito. Walang nasibak. Ngayon kay PBBM, mukhang lahat masisibak. Yung mga tinanggal na. Sa tingin nyo, si Bunuan, nag-resign lang talaga yun. Hindi ako naniniwala dyan. Malamang kinausap na yun. Okay, ito yung grace exit mo. Mag-resign ka. Para hindi naman nakakahiya. Pero, tingin nyo, hindi mapapanagot yun. Mapapanagot yun. Iimbestigahan yun. Titingnan yun. Panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Mismo. Ginagawa to ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Diba? Yun ang kinagandahan. Kahit tamaan yung administrasyon niya, wala siyang pakialam. Imbestigahan ang lahat, pati yung kay PRRD. Kasi alam niyo kung ilan ang proyekto ng flood control ni PRRD noon? Almost 14,000 lang naman, guys. Ang tanong, nag-i-exist ba lahat yun? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.